Ngayong alam nyo na kung gaano kalaki ang 1 bilyong piso, ipapakita ko naman sa inyo kung gaano karami nito ang ipinagkait sa atin at hinakot ng Kongreso sa loob lang ng 3 taon sa ilalim ng buwakaw na ginawa nilang Panginoon at sinamba nilang parang santo. And when I'm done with this episode, kayong lahat na mga ipokrito dyan sa Kongreso, mga walang bayag, palaga ng mali at tumulong pagtakpan ang mga kalokohan dyan dahil nakinabang kayo. Kayong lahat na mga tunay na traidor sa Pilipino na nagbigay ng boses sa duwag humarap sa mga taong ginawa niya ng kamalian. All of you will owe all of us, the Filipino people, an apology because I'm coming for your God. It is time to pick apart and take down dirty house he built on insatiable greed for money and power. Mabuhay ang Kongreso ng Taumbayan, mabuhay ang Pilipinas. Ferdinand Martin Romualdez, welcome to the show. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Naka-t-shirt ako ng buwaya sapagkat yung pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa mga buwaya mga kababayan. Eto, basahin muna natin ang report mula sa DCRH News. Eto PGMN, inilabas ang umano'y video na ginamit sa pangingikil kay Representative Romualdez. CJ Hero, nanindigang inosente. Inilabas na ng Peanut Gallery Media Network o PGMN ang video na umano'y ginamit sa pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod ng pansamantalang pagkakalaya ng PGMN founder na si Franco Mabanta at ng iba pa nitong kasama. Nagparamdam na rin ang person of interest sa umano'y pangingikil na si PGMN lead anchor na si CJ Hero. Mariing iginiit ni Hero na siya ay inosente at inilarawan ang video kaugnay kay Romualdez bilang isang priceless episode. At dahil dyan mga kababayan, hindi na tayo magsasayang pa ng panahon. Kung kayo po ay bago pa lang sa ating channel o munting programa, pakilike naman at pakishare. Paki-subscribe na rin yung ating channel at pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ia-upload natin sa ating munting programa. Bueno, eto mga kababayan mag-seatbelt na kayo at panoorin natin ng sabay-sabay ang video ito. Gaano kalaki ang 1 bilyon? Kung sa oras, ang 1 milyong segundo ay katumbas ng 11 at kalahating araw. Ang 1 bilyong segundo katumbas ng 31 years and 8 months. Now this is 1,000 pesos. Kapag ibigay mo ito sa isang mahirap na pamilya, ito ay magiging pagkain para sa 2 hanggang 3 araw. Bigas, itlog, konting ulam, madaming sabaw. Kung mayroong may sakit sa pamilya, bahala na dahil hindi nakakayanin ang pera sa pamasahe papunta sa klinik o ospital. Mas lalong hindi nakakasya ang pambili ng gamot. Sa mahal ng bilihin ngayon, ang 1,000 piso sa isang iglap, ubos agad.
This is 10,000 pesos. Kung kumikita ka nito buwanan, mabubuhay ka. Pero survival mode. Renta, groceries, kuryente, tubig, pamasahe, kakayanin kung titipirin ng husto. Pero bawal magkaroon ng emergency. Bawal maaksidente o magkasakit. Bawal mabahaan o mabutas ang bubong. Kahit bigla ang project o gastos sa school, bawal. Walang seguridad dahil konting dagdag gastos lang, simot. Walang savings, kaya kung biglang mawala ng trabaho, back to zero. This is 100,000 pesos. Kung bigla kang magkaroon nito, makapagbibigay ng konting ginhawa o seguridad. Pwede na sa tuition, ilang buwan na groceries, pwedeng itabi para may konting ipon, pero isang hospitalization lang. Ilang araw sa ospital, tests, gamot, pamasahe, kayang ubusin ito na parang wala lang. Hindi lang ubos. Minsan, mababaon ka pa sa utang. This is 1 million pesos. Life-changing para sa ordinaryong Pilipino. Pwede kang magnegosyo, magpaaral, pwedeng magsimula ulit. Pero isang maling desisyon lang o sunod-sunod na problema, maling investment o naluging negosyo, unti-unti, mawawala rin. Kung may 3 kang anak sa kolehiyo, 1 taon, ubos agad yan. Now this is 1 billion pesos. Ang 1 billion kayang pakainin ang 182,000 na pamilya sa loob ng 1 taon. Kayang magpatayo ng mahigit 1,000 classrooms at makapagpaaral ng libo-libong estudyante mula elementarya hanggang magtapos sila sa kolehiyo para ilapit ang edukasyon sa ating kabataan. Kayang magbigay ng libreng gamutan sa 100,000 pasyente, mga buhay na maaaring maisalba. Kaya nitong pagaanin ang buhay ng maraming Pilipino. Tanggalan sila ng utang at hayaan silang mangarap. Isang buong henerasyon pwedeng magbago. Kung ikaw ay kumikita ng 25,000 pesos a month, kakailanganin mong magtrabaho ng 3,333 years para umabot sa 1 bilyon ang kabuuang sweldo mo. Ngayong alam nyo na kung gaano kalaki ang 1 bilyong piso, ipapakita ko naman sa inyo kung gaano karami nito ang ipinagkait sa atin at hinakot ng Kongreso sa loob lang ng 3 taon sa ilalim ng buwakaw na ginawa nilang Panginoon at sinamba nilang parang santo. And when I'm done with this episode, kayong lahat na mga ipokrito dyan sa Kongreso, mga walang bayag, palaga ng mali at tumulong pagtakpan ang mga kalokohan dyan dahil nakinabang kayo. Kayong lahat na mga tunay na traidor sa Pilipino na nagbigay ng boses sa duwag humarap sa mga taong ginawa niya ng kamalian. All of you will owe all of us, the Filipino people, an apology because I'm coming for your God. It is time to pick apart and take down dirty house he built on insatiable greed for money and power. Mabuhay ang Kongreso ng Taumbayan, mabuhay ang Pilipinas. Ferdinand Martin Romualdez, welcome to the show. Well. Uminom muna kayo dahil papunta na tayo sa nakakaiyak at nakakagalit na part ko. Inom kayo. I'm sure by now, kung hindi man ninyo napakinggan ng buo, alam ninyo na nagsalita na si dating House Speaker Martin Romualdez tungkol sa nangyaring pinakamalaking pagnanakaw sa kaban ng bayan under his watch. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? Ang pinapalabas niya, biktima lang din siya ng pamumulitika.
So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. Pagkatapos pumutok ng flood control scandal last year, Sana po talaga maayos na po natin yung flood control systems natin para po sa mga baha dahil po kami po mga estudyante po yung nahihirapan. Okay, anak. It's okay if we lost everything, anak. That's all. We can have everything again. Nakita natin na yung mga dinagay dati na mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya. Yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. kung saan bilyon-bilyon ang nakurakot sa mga substandard at ghost projects, at kung saan ilang mga mambabatas at iba pang mga opisyal na malapit sa dating speaker ang tinaguriang contractors at congressman. Dahil sa questionabling pagkapal ng kanilang net worth o kita ng kanilang mga kumpanya, at pagkatapos mabanggit ng ilang beses ang pangalan ni Martin Romualdez ng iba't ibang mga witness, Martin Romualdez, House Speaker Martin Romualdez, maliban sa mga nagbubulag-bulagan at mga pumaldo para pagtakpan siya, si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. it was clear to us that as Speaker of the House, he played a big role in the scheme. And for that, we all hoped he'd go to jail. kung makikita nyo personal, si Carla Diskaya, makikilala nyo? Yes, Your Honor. Pakituro nyo nga kung naandito sa loob ng session hall. Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Tama po, Your Honor. Tama po. I hope he does. And I hope it's soon. Because right now, ang mga nasa kulungan ay yung mga contractor, Happy, yes. yung mga district engineer, Wala naman akong ginawang masama po. Ginawa ko lang naman po yung trabaho. and a very easy target, former Senator Bong Revilla. Haharapin ko to na walang takot. Alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. At ang lahat ng sisi ay sa dating Appropriations Committee Chair when all these things happened, si dating Ako Bicol Representative Elizalde Zaldi Co. Tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. In his speech, Romualdez basically said three things. First, he said, For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. hindi nga siya nagsalita. But did he not hire a spokesperson to face the media and the people on his behalf while he was Speaker of the House? Kaya nga binansagan natin siya, di ba? Na speaker who cannot speak for himself. Not only did his Congress hire Princess Abante to be the first ever House spokesperson in 2025, he also hired Ace Barbers to be his personal spokesperson. Budget is not done by the House of Representatives alone. It is done by both the houses, the Senate
and the House of Representatives. So why put the blame on the people in the House of Representatives? Nakailang interview si Barbers to defend him. Walang direct na transaksyon at walang direct na pag-uusap mula dito sa mga nag-aakusa kagaya ni Mr. Diskaya kay Speaker Martin at saka kay Congressman Saldigo. In the office of the Speaker is concerned sa pagiging caretaker, limitado ho sa ensuring that the services of the constituents of Congressman Barsaga will always be addressed, no? And this is on top of his colleagues in Congress like Judas Idre, Paulo Ortega, even Benny Abante defending him on many occasions and saying good things about him like he is saint to them. Speaker is our source of inspiration and our mentor and our guiding light. Siya po ang leader natin dito sa Kamara. Ngayon, nananatili ang mayorya ng membro ng Kamara na sumusuporta sa programa at sa liderato ni Speaker Martin Romualdez. In the 19th Congress, Speaker Romualdez steered this institution with both resolve and wisdom. Under his stewardship, the House of the Representatives became a true House of the People. Kaya kung titingnan mo, ang dami-daming nagawa ni Kong Martin Romualdez nung 19th Congress na talagang masasabi mo, dapat ipagpatuloy. Yung matutugunan mo at maririnig mo yung hinaing ng taong bayan. Alam nyo, si Speaker, ang pagkakadala ko sa kanya, he is always a man that does not make his own decision, no? He follows the rules, no? Kaya I do not think that the Speaker would be guilty of any gross, inexcusable negligence na tinatawag natin. The best ever Speaker of the Congress of the Philippines. At ito po ang palagi kong sinasabi sa inyo kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. Dahil ni Speaker. Posibleng pumasok po ito bilang bagyo o maging bagyo sa loob na ng PAR. Tatawagin po ito sa local name na Tino. Alas 9 Lunes ng gabi, ramdam ang pabugso-bugsong hangin at ulan ng Bagyo Tino sa Javier Leyte. Grabe. Malalaki na ng mga alon-alon mga idol. Kasi magkalapit lang. Tuot mi sa gapnon, pag-opa mo sa gapnon, nakayang man na ako ang papa. Sumuna na, nawa akong anak, nabuyan. Pagbalik niya sa babaw, pagkatkat sa saging, habili na ako ang anak, wala na nakuha. It is because of our dear Speaker. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may AKAP dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon. Dahil ni Speaker. May mga trolls pa at influencers na binayaran, allegedly, to defend him. I actually liked how Speaker Romualdez ran Congress. I was actually impressed at how he was able to unify Congress in a lot of major issues. Even the minority and even the independents were supportive of Romualdez's speakership. Ang inaakusahan nila dito, si Boss Martin, sabi, tinago daw. Pero asa ng patunay na tinago talaga? Di ba ang sinabi ni Mike Defensor nung isang buwan o 2 buwan ago, nasa Marines daw. Ngayon, balik na naman kay Romualdez, di ba? Hindi nyo makasuhan si Martin Romualdez. Makalilinis talaga yung pangalan ni Martin Romualdez kung wala siyang maharap. Alam nyo, hindi nyo madadala sa korte yan. Kaya puro press release, puro drama lang ang ginagawa din yung dalawa. He publicly stated that he had no hand in the BICAM. Yun yung pinaka-consistent defense ni former speaker. And fortunate for him, maybe baka yun yung reason bakit yun yung defense na pinipili niya. Talagang wala kasing malilink sa kanya sa BICAM or sa small committee. He was not silent. Hindi lang siya humarap himself. And to me, that says he is a coward. Duwag siyang humarap sa ating lahat para sagutin ang mga katanungan. I did not hide, I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head-on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense
that the Ombudsman may be contemplating against me. He distanced himself from the issue para makalimutan natin ang alleged role niya sa corruption. That is a classic PR crisis management move na malamang sa malamang, taxpayers din ang nagbayad. That's exactly what the Nepo babies did, di ba? They literally stopped posting their OOTDs and travels dahil umaasa sila na makakalimutan natin sila. Second, he said na ang Congress as an institution ay walang kinalaman sa project implementation. Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Congress does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. So if the allegation is that there was a systemic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question: where does implementation actually happen? Definitely not in the session hall of the House of Representatives. Sir, hindi naman Congress as an institution ang sinisisi. Hindi naman kung ano ang nasa papel ang kino-question. So, imbento lang namin ang bentahan ng projects? Imbento lang namin ang subasta? Uso po yung bilihan ng budget sa Congress. Opo, ng budget po. Si Senator Marcoleta can-attest to this. Kaya po minsan paghapon, papanoodin nyo po sa TV, ikot-ikot po mga kasamahan namin sa Kongreso. Yun pala, lalapitan yung isa, may budget ka ba natitira dyan? Akin na lang, 20%. Parang gano'n, basta. Yun po ang pagkakaalam ko, Mr. Chair. Imbento lang namin ang parking fee? Ito po ay common lingo ito, yung sinasabing parking fee. Hindi ho kaya nagkaroon ng yung pondo na yon ay pinarada lang dito ng isang congressman na hindi naman taga roon. Ito ang tawag ay parking. Have you heard that, Mr. Chair? Yes, sir. Yes, Your Honor. Nadinig ko na po yun. Pero dalawang term po yan, di ba? Kung matatandaan nyo sa Kongreso, isa yung parking, isa yung sagasa. Could you tell us the difference Di ba yung between parking, Your and Honor? sagasa? Yung parking rep, Tiangco, medyo kabisado ko, pero yung sagasa, hindi ko pa, pwede bang ipaliwanag mo yung sagasa? Hindi. Yung parking po, Your Honor, is nakiusap ka dun sa district congressman. Yes. Umayag yung district congressman. Yung sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo't sa gusto. Mas matindi pala yun? Oh, Your Honor, so dalawang term po yan, Your Honor. Isang parking, isang... Kasi madidinig mo sa congressman nasagasaan kami. Paano naman kayo nasagasaan? Binatuhan kami ng pondo na hindi naman namin alam. Ang corruption ay ginagawa ng mga politiko, hindi ng Kongreso as an institution. At ginagawa under the table and off the record. Hindi sa resibo dinadaan ang lipatan ng pera. Sa maleta. Finally, sinabi niya na wala siyang kasalanan pero may alam siya. I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. Wala siyang kinalaman with whatever went down, but he claimed to know many things, that if he goes down, he will not go down alone. Basically, he wants us to believe that the scheme behind the flood control corruption scandal started and ended with Zaldico, who, let us not forget, not only did he, as House Speaker, personally chose, he also promised the position to Zaldico back in 2007. 2007 tayo nagkakilala. I told you if I became a speaker, I'll make you chairman of opposition. He wants us to believe that the scheme thrived and made a lot of people in Congress very rich without him knowing. Dalawa lang ang possibility kung paanong magiging successful ang naging modus na yan, kung saan bilyon-bilyon ang nakulimbat ng mga kawatan. Number 1, tanga at pabaya si Martin, kaya harap-harapan at garapalan siyang niloko ni Zaldico.
Yun ang kagandahan po, that we have a wealth of experience. We have a wealth of leadership, full of leaders. So, we can always go to them for advice, for help, and guidance. We are very blessed to have leaders of that caliber with that experience. Oo, kasabwat siya. At may basbas niya ang panggagagong yan dahil kumita din siya. Katulad ng sinabi ng maraming mga witness. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. I believe the witnesses. Either way, he should never be Speaker of the House ever again. With a full heart and a clear conscience, I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. The Appropriations Committee is very powerful because it controls the national budget and it handles funding for all government agencies. Kaya kung gusto mong mabigyan ka ng mas mataas na pondo para sa mga proyekto mo, maglalambing ka sa Appropriations Committee Chair. At kung wala kang bayag, tapos corrupt ang chairman ng Appropriations, mapipilitan kang maging corrupt din or i-accommodate lahat ng lambing ng chairman. Kaya nga pati Agriculture Department, di ba? Pinakialaman daw ni Zaldico. Pinatawag niya ako para pumunta sa Manila Polo Town Homes. And basically, ang hiningi sa akin ni Zaldico ay kung pwedeng bigyan daw sila ng import allocation for sugar or 200,000 metric tons of refined sugar for the year 2024. Nagulat ako sa sobrang laki ng kanyang request. So I just said, I will look into it. Kaya immediately, nilabas namin yung nung March 8, 2024, ang Sugar Order Number 3 series of 2023 and 2024. Itong Sugar Order Number 2 ang naging basihan ko sa pagtanggi sa kanilang request. Ito ho yun. Papakita namin mamaya. Ganyan ka-powerful talaga. Kaya ang nilalagay dyan ng speaker is someone they deeply, deeply trust. Someone very close to them. Someone na alam nila paano gumalaw at lumaro. Gusto ni Martin paniwalain tayo na wala siyang alam at kinalaman sa lahat ng scam na yan? Come on. Pero sa Appropriations Committee, ang pinag-uusapan natin, pera para sa agencies katulad ng DPWH, DSWD, DOH, Agriculture at marami pang iba. Pera para at galing sa labas. Now, I want you to take a pause now and think about this. Kung ganyan ang nangyaring manipulation at panloloko sa budget ng ibang agency, kung saan maraming tao ang dapat hingan ng basbas o kailangan gawing accomplice o kakutsaba para mangyari ang nakawan, and it was successful, don't you think mas malala ang pwedeng nangyayaring nakawan sa budget kung saan walang kailangang kakutsaba, walang ibang may kontrol, at walang ibang nakakasilip maliban sa mga nasa leadership dyan sa House. Ang budget na hindi dumadaan sa deliberation, hindi pinag-aawayan sa BICAM kung dadagdagan o babawasan ba, at hindi pinag-uusapan ngayon. I am talking about the internal budget of the House of Representatives na sila mismo ang gumawa. If you think powerful na ang Appropriations Committee na hinawakan ni Zaldico, wait till you hear about the committee that decides how much budget Congress gets and gets that budget passed without challenge. A committee whose chairperson is as powerful as a deputy speaker or majority leader because he or she has a voice and vote in all other committees. A designation so powerful that Martin Romualdez could only entrust it to one person. A person who he trusts way more than he ever trusted Zaldico.
his wife, Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez. Ako po si Yeda Romualdez, ang kinatawan ng Tingog Party List sa Kongreso. It is our collective hope that this momentous milestone of celebrating the 30th anniversary of the International Convention on the Rights of the Child will rekindle in us the burning desire to be unrelenting and passionate champions for children, especially for every Filipino child in need. Thank you, Mr. Speaker, at mabuhay po ang Batang Pilipino. Ayaw niyang makonect sa kasalanan ni Zaldi? Tanga lang naman ang maniniwala dyan eh. Well, itry niya this time. Ihiwalay ang sarili niya sa kalokohang nangyari sa Accounts Committee ng sarili niyang asawa. Because what Yeda did sa accounts is much worse than what Zaldi did sa appropriations. At lahat ng ginawa niya doon, hindi pwedeng walang basbas o kumpas ni Martin Romualdez as House Speaker and Martin Romualdez as her husband. Together, they ran that committee like a sindikato. Very buwakaw. Sa pa-unli budget, the Accounts Committee is the holy grail for the corrupt. Let me tell you why. Ito ang committee na naghahanda at nagmamanage ng sariling budget ng buong House of Representatives. Itong committee na nag-a-approve at nagre-release ng mga pagkakagastusan katulad ng sweldo, mga bibilhing equipment, pagkain, kasama ang everyday buffet sa opisina ng Speaker, supply sa mga opisina, repairs, construction, bonuses, donations, lahat. Ilang suppliers yan? Ilang contractors yan? Alam ba natin? No. But unlike other departments or agencies, actually, even the Office of the President at Vice President na dumadaan sa hearing at debate, ang budget ng Congress, like I mentioned earlier, hindi na usually pinagdedebatihan yan sa plenary o sa BICAM. Kung ano man ang budget na ibigay ng Congress sa sarili niya, thanks to the Accounts Committee, malamang sa malamang, iyon na yon. Dahil under Article 6 of the Constitution, Congress has control over its internal affairs, including the administration of funds appropriated to it. Hindi pwedeng diktahan ng executive branch ang Congress kung paano nila dapat patakbuhin ang mga opisina doon dahil sa separation of powers. So co-equal branches sila. Ibig sabihin, even offices under the executive, katulad ng Budget Department o DBM, hindi pwedeng pakialaman ang trabaho at budget ng Congress. Hindi pwedeng mag-interfere before or during spending. Ibig sabihin din, buong nabibigay sa kanila ang budget na ibinigay nila sa sarili nila. Appropriations for agencies enjoying fiscal autonomy, katulad ng Congress, are automatically and regularly released. So, kung sa ibang agency, performance-based o need-based o conditional ang release ng budget, sa Congress, hindi. What Congress wants, Congress gets. In whole. Well, of course, nandyan ang Commission on Audit o COA. But what can COA really do? Its mandate under the Constitution is post-audit. Taga-check lang sila ng legality sa paggamit ng budget after the fact. Tingnan kung paano gamitin ang budget. Sitahin kapag may mislabeled na item. I-remind ang Congress sa tamang procedure. Katukin sa mga hindi nako-comply na policy. That's it. Hardworking ang mga auditors natin, pero maliban sa imposible na matrack lahat ng pinupuntahan ng pera ng Kongreso, which I will discuss in more detail later, ano sa palagay ninyo ang mangyayari kung sobrang maghigpit ang COA sa Kongreso? Congress ang nagbibigay ng budget ng COA, di ba? Kalahati ng Commission on Appointments na nag-a-approve sa sino ang magiging chairman ng COA, mga congressman din, di ba? Kung sa DPWH nga, takot yung mga district engineer na hindi pagbigyan ang mga congressman sa mga special request nila kapag may project dahil pwede silang palitan, pwede silang ipadala sa malayong lugar.
Paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right of way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Don't you think the same power tripping happens sa Congress pagdating sa mga auditors? Home court advantage sila? I'm not saying nagnanakaw ang mga auditors o kasabwat sila. No, that's not what I'm saying. I'm saying paano papalag ang auditor sa buong institusyon? Paano papalag ang auditor sa buong Kongreso? Paano papalag ang auditor kay Martin Romualdez? Sige nga. For so long, nagrereklamo na ang mga auditors pagdating sa spending sa Congress at sa Senate dahil nahihirapan silang sundan kung saan napupunta ang pera. Tulad nga ng sinabi ko kanina. Bakit? Ayaw nila maglabas ng resibo eh. Ang mga senators, no, when they liquidate, for example, they usually just give a certification on their honor. They're saying that yes, we spent this money for this kind of thing. And kung may mga dokumento kami nakikita, well and good. Walang resibo, kung walang resibo eh. As early as 2010, nagrereklamo na ang mga auditors tungkol sa lack of transparency sa paggamit ng pondo sa Senado at Kongreso. Kinwestiyon nila yung practice ng pag-rely lang sa certifications imbes na resibo sa mga pinagkakagastusan nila. Kung walang resibo, paano malalaman ng auditors kung sa intended item nga nagastos ang pondo? Halimbawa, sa Senado daw, yung sweldo at allowances ng staff pwedeng ma-release sa legislative staff ng senador through special powers of attorney lang. May authorization lang ng senador na kunin lahat ng sweldo. Hindi tuloy malaman ng mga auditor kung totoo bang staff ang mga nasusweldohan o ghost employees lang. There was a senator, I won't mention his name, but in the past, was caught having ghost employees. Oh, yun na nga. Kasi personal salaries maraming avenues for corruption yung 2.2 million na yan. Okay. As you said, Karen, all you have to do is put names there and then pretend that you have paid their salaries, but it all goes to you. Or you can put also additional expenses from MOOE, but it all goes to you. No, you can just use any manner of words there. Si Trillanes nga 'di ba? Pati houseboy, pati mga family driver niya naka-item sa Senado as consultant. Tapos 16 members ng Magdalo Group na nakasama niya sa mutiny, naka-item din as consultants. Pati campaign donors niya. Sa akin talagang kailangan ko sila Talagang sila yung tumutulong sa akin para magawa ko yung mission ko. Isipin mo, Senador, 63 ang consultants, lahat daw yun confidential agents niya na tumutulong sa office niya for intelligence gathering, field research, tsaka staff work. 400,000 pesos lang ang suggested na gastos ng COA para sa consultants ng Senador si Trillanes. Pero siya, 1.6 million pesos ang budget monthly. Gumastos ng 18 million pesos in 2014 alone. May nagawa ba ang COA? Wala. Kasi naka-classify as confidential in nature ang trabaho nila. So papaano madedetermine ng COA kung totoo yun? Sa Congress naman, hindi nila masundan yung mga pondo na na-realign o nalipat from personnel services papuntang MOOE o yung pondo para sa maintenance and other operating expenses. Now, before I continue, para lang mas maintindihan ninyo bakit malaking issue ito, ang budget ng Congress nahahati sa 3 kategory. Personnel services o yung mga sweldo, allowance and benefits ng mga empleyado. Capital outlay covers naman yung acquisition, construction, improvement o rehabilitation ng mga fixed assets ng Congress. Ito yung mga mapapakinabangan for many years. So pasok dyan yung infrastructure, machinery, equipment, pati yung mga binibiling sasakyan for official use. And then we have the MOOE or the maintenance and operating expenses. MOOE, alam mo yan, ilagay na natin sa layman's language, our office expenses. Yeah. Bawat buwan, ang bawat senador binibigyan ng 2.2 million. I am required
to spend 1/2 of that on personal services, meaning to say, pangsweldo ko sa staff ko. Pagkatapos, ang kalahati niyan dapat gastusin mo sa rental mo sa opisina. Binapayagan kang mag-upa. Okay. Some of us rent, but some of us don't. Pasok naman dito yung daily operational cost ng mga opisina ng congressman. So pasok din dyan ang rent ng office, sweldo ng mga staff na hindi naka-item sa Congress, utilities, pamasahe, papunta at pabalik sa probinsya o sa bundok. Di natin alam, repairs, office supplies, etc., etc. We will go through these items mamaya. Now, balik tayo sa issue ng paglipat ng pondo mula sa personnel services papunta sa MOOE. Ang House Speaker, katulad ng Presidente, ng Senate President, Chief Justice at mga head ng constitutional commissions can augment o pwede nilang dagdagan ang budget ng kahit anong item sa respective offices nila from savings mula sa ibang item na nasa budget nila. Sa Kongreso, ang MOOE ay dapat ginagamit para sa paggawa ng batas, research, committee work, drafting, official consultations tied to actual legislation, basic office needs. Simple lang ang prinsipyo. Kung hindi tumutulong sa paggawa ng batas, hindi siya qualified na MOOE. Hindi ito opinion ko ha. Ito ang intent ng budget law. That is an audit standard. So, kung may savings sa personnel services at capital outlay, pwede nilang ilipat sa MOOE. But, ang personnel services at capital outlay, mahirap dapat na mag-generate ng savings dyan kasi madali matansya ang budget sa mga yan. Magkakaroon ka lang halimbawa ng savings sa personnel services mo kung may mga posisyon ka na hindi na-fill o hindi ka nag-hire ng tao. Sa capital outlay naman, magkakaroon ka lang ng savings kung may natipid ka sa pinurchase mo o sa kontrata sa infrastructure mo, which is close to impossible. Diba? O halimbawa, na-cancel altogether ang purchase o construction, then you have savings. If neither happened, then the movement is no longer augmentation. It becomes exactly what the Constitution forbids, a transfer of appropriations. But creative ang Congress, my savings, always. And annual COA reports show this. In 2022, nag-realign ng halos 2.4 billion pesos ang Congress papunta sa MOOE. 1.17 billion dito galing sa personnel services at 1.22 billion naman from capital outlay. The same happened in 2023. May savings na 1.87 billion pesos from personnel services at 1 billion naman sa capital outlay. Kaya naglipat ng 2.87 billion pesos sa MOOE. In 2024, 2.55 billion pesos ang na-realign na budget sa MOOE. Now to be fair, matagal nang nangyayari to. In 2019, 2.1 billion pesos ang ni-realign sa MOOE. And in 2016, 1.6 billion. Ang tanong ko, at ito din, ang tanong ng mga auditors, are these really savings? O sinasadyang mag-over budget sa ibang items para magkaroon ng savings na pwedeng ilipat sa MOOE? Kasi consistently from 2021, hindi bumababa sa 1 billion pesos ang nalilipat from capital outlay. And it has consistently been over 1 billion pesos ang nalilipat from personnel services to MOOE even from the time of Pinoy. But ang special sa panahon ni Martin as Speaker and Dieda as Chairman of Accounts, lumobo uncontrollably ang budget for MOOE. Now, why is that a problem? Yes, the Constitution allows the Speaker of the House fiscal autonomy and authority to realign savings. But kaakibat ng authority na ito ay ang obligasyon na ipakita paano exactly nagamit ang budget.
Under Government Accounting and Auditing Rules, Under the Constitution and the General Appropriations Act, the heads of the three branches of government have the fiscal autonomy to augment and realign funds any way they see fit. So we do concede that, all of these agencies, including ourselves, have fiscal autonomy, but that doesn't mean that we do away with transparency and accountability. By practice in the Senate, the Senate President has actually has delegated the authority to each member of Senate to make that realignment. So the discretion is not really addressed to the Senate President the way things are moving out now, but to each and every senator. generally, ang disbursements ay dapat supported ng resibo, ng payroll, billing statements, proof of delivery or service rendered, inspection and acceptance reports. Hiningi yan consistently ng COA sa Congress. But Congress saw this as an intrusion o panghihimasok ng COA sa legislative independence daw nila. Sabi ng Congress, ang trabaho or functions nila ay iba sa implementing agencies and that karamihan ng mga activities nila could not be reduced to the type of transaction-based documentation na hinihingi ng COA. But we do know that the MOOE has been controversial because it does not require some kind of very specific line item expenditure purpose. In the same way, medyo vague po yung dito, yung paggastos dito. It's only requiring liquidation via certification. Isn't this also prone to abuse? Yes, yung mga bonuses po. Well, theoretically, yes. So it behooves on individual members of Congress, the lawmakers themselves, on how to judiciously spend and properly spend the MOOE because it's only subjected to certain certifications and not really itemized auditing. Yes, perhaps it's time to make to revisit that policy. Halimbawa daw, magpa-feeding program sila sa 500 na katao. Alangan naman daw, napapirmahin nila isa-isa yung lahat ng yon, di ba? Isa yan sa mga senaryo na sinasabi nila, basta, mahihirapan daw silang mag-comply. Ito ang reason kung bakit nagkaroon ng clash before between then COA Chairperson Grace Pulido-Tan at Congress at gusto ni Madam may strict na accountability sa budget. Gusto niya ihinto yung system kung saan certification lang ang pinepresent sa pag-liquidate ng MOOE. Isipin niyo yun, pipirma lang ang congressman o senador to certify na nagamit ang pera sa legislative work nila at hindi nila binulsa, and that was supposed to be enough? Basta dun ko ginamit, promise. Yung totoo, kayo ba maniniwala dyan? Imbis na pakinggan si Madam Grace at gawing transparent ang paggastos sa budget, the Senate moved to formalize the existing practice. On July 25, 2011, both chambers approved concurrent resolution number 10, which explicitly recognized what it called the delicate and unique nature of the Senate, the House of Representatives, the Commission on Appointments, and the Electoral Tribunals. Sabi nila, COA naman had consistently allowed Congress to use liquidation by certification, and so they declared that this system was consistent with applicable accounting and auditing rules. So, it ordered that the prevailing system of accounting and liquidation for each member would be maintained. Inadopt ng Senate ang measure na yan on August 24, 2011. The House concurred on February 1, 2012. With that, saan na iguguhit yung line between fiscal autonomy and public accountability? Saan papasok ang accountability? Ang COA, constitutionally tasked to examine expenditures, but the Congress and Senate nilimitahan how closely COA could look. So again, paanong kukwestiyonin ng COA ang budget ng Congress?
Actually, nagtry pa nga na mag-compromise ang COA. Sabi nila, ito-tolerate nila ang liquidation by certification only for relatively small operational expenses, hanggang 500,000 pesos, but subject to audit pa din. Anything more than that, kailangan na ng full supporting documents. Nasunod ba? Of course not. In a resolution earlier published by COA, the deadline for all agencies to settle their unliquidated funds is today, January 31st. Hindi talaga nila ma-liquidate, no? Lalo na yung mga malalaki. Magkakaso kami. Sabi ni Leviste, hindi kailangang resibuhan ng MOOE, kaya pwede raw magdesisyon ang kongresista kung paano ito gagastusin. Kasali po dito yung kuryente, yung tubig, yung bond paper ng house. Pero sa 2026 budget, initially, mga 10 plus billion siya, tapos naging 18 billion. Itinaas po ng 7.8 billion. And shortly after this concurrent resolution number 10 was approved, pumutok yung issue sa unequal release ng additional operating funds sa Senate under then Senate President Juan Ponce Enrile na galing sa Senate savings from MOOE. Senate President Juan Ponce Enrile has explained in a news report he gave 18 fellow senators 1.6 million pesos each for Christmas, while giving 4 others only 250,000 pesos each. For 2012, the MOOE amounted to 2.218 million pesos per senator. The second and third tranches, amounting to a total of 1.680 million, were released to all except Enrile himself and 4 other senators, Alan Cayetano, Pia Cayetano, Antonio Trillanes, and Miriam Defensor Santiago. 1.618 million pesos in additional year-end o Christmas funds were released to 18 senators. Pero sina Senators Miriam Defensor Santiago, Alan Peter Cayetano, and Pia Cayetano and Trillanes only received 250,000 pesos each. So sabi ni Miriam, yung unequal o hindi pantay-pantay, selective and arbitrary release ng savings violated the Equal Protection Clause of the Constitution. Sabi niya, ang power to realign savings should not be used as a personal o discretionary pork barrel para i-reward yung mga kaalyado. Iba pa yan, doon sa 50 million pesos daw na binigay sa mga senador na nag-impeach kay Chief Justice Renato Corona. Yan, ni-reveal yan ni Senador Jinggoy Estrada sa privilege speech niya noong 2013. Saan galing ang pinamigay na pondo sa mga senador? Sigurado ako. Alam na alam ni Secretary Abad ang sagot sa tanong na ito. At sigurado din ako na hindi unilateral decision ni Senate President Drilon ang mamigay ng 50 million pesos kada senador. Ironically, this was exactly the kind of discretionary spending that COA was trying to examine more closely and was trying to prevent, pero hinarang through concurrent resolution number 10. Sabi sa Senate COA report in 2012, ang regulation na ito na liquidation by certification at hindi kailangan ng resibo will remain valid and enforceable until a resolution is passed repealing concurrent resolution number 10 or until the Supreme Court declares it to be invalid. Now, in my own research at sa research ng mga kaibigan natin sa Dare to Ask, wala po kaming nakita na pinasa ng Congress o ng Senado na nagre-repeal o nagpapahinto sa practice na yan na liquidation by mere certification. In fact, ang nakita pa nga nila sa Dare to Ask, in 2019, there was another Senate Memorandum Circular 2019-001 by no less than Tito Soto asking the COA for consideration to liquidate their MOOEs by certification only. Sabi sa resolution, in the conduct of its legislative functions and investigatory authority in aid of legislation, ang mga committee daw at subcommittee ng Senado engage in activities and transactions which are highly peculiar and different from the common or routinary governmental processes. Kasama daw dito ang expenditure of public funds.
Kasama daw dito ng public hearings and consultations on matters of national security, political, economic, and social significance in coordination with various sectors and special interest groups. Ang vague, di ba? Parang lahat nako-cover doon. So, parang lahat may excuse na. Sumagot ang COA dyan with Resolution number 2019-024 dated November 25, 2019 kung saan sinabi ni COA Chairman Michael Aguinaldo and Commissioners Jose Fabia and Roland Pondoc na although they agree with the guidelines sa memo ni Tito Soto, hindi nila pwedeng payagan na yung reporting sa paggastos ng MOOE and other operating expenses o OMOE ay through certifications lang. Sabi ng COA, may expenditures na pwedeng i-validate o i-document through official receipts or other documents na magpapatunay na napunta nga yung pondo doon sa dapat na pinagkagastusan. At bilang pareho ang functions ng Senate and Congress, this applies to both. Nasunod ba? Of course not. In fact, sa mga members of Congress na natanong ko po, lahat sila ang sinabi, lahat ay liquidation by certification lang. And it looks like this. They said that congressmen get the same baseline for MOOE budget. And if they need more, of course, they can request for more money. Now, the higher amount sa samples na nakuha natin ay nasa 716,000 pesos. Per month yan So, gawin na nating 1 million a month. Well, actually, gawin na nating realistic. Kasi balita ko may increase na 300,000 pesos this month. So, mas mataas pa kapag kakampi ka o kapag nasa leadership ka. Isara na natin sa 1.2 million pesos na average na lang sa lahat. Malaki na yan Generous ako. Multiplied by 12 months, 14.4 million a year per congressman. Multiplied by 318 congressmen, that's 4.58 billion pesos. Marami pa tayong dapat kalkalin para mapuno ang halos 22.4 billion pesos na MOOE budget ng Congress for 2025. Yan siguro ang dahilan kung bakit paborito ni Martin at Yeda Romualdez ang MOOE. Kaya between 2022 to 2025, tumaas ng 8.8 billion pesos ang MOOE allocation ng Congress. Ang pera ng bayan ay hindi para sa pansariling pakinabang ng ilan. Tungkulin natin bilang mga kinatawan na tiyakin ng bawat piso ay para sa unlad at kapakanan ng ating kababayan. I'm sorry. May nabago ba sa trabaho ng mga congressman na hindi natin alam? May nabago ba sa mandato nila para kailanganin nila ng halos 9 billion pesos na karagdagang MOOE budget? Sabi ni Congressman Leandro Leviste, dapat tayo maging transparent saan napupunta ang 18.58 billion pesos na MOOE budget ng House of Representatives. Kong Lian, that's 4 billion pesos less than the 2025 budget. I suggest you really start there. And if the trend sa pag-transfer ng pera from personnel services and capital outlay to MOOE continues like before, madadagdagan pa yan ng 1 to 2 billion pesos. Malalaman natin kapag lumabas ang audit report ng COA for 2025 in the next months. Mahirap nga ba na i-report lahat ng expenditures? For reference, ganito kadetalyado ang reporting sa paggastos sa Canada at ganito naman sa US. Sure, nire-require ng batas na once a year pinapublish ang itemized list ng mga pondo na nabigay sa mga congressman at nagastos nila. Pero, meron na ba sa inyo na nakakita niyan sa Philippine Star? Broadsheet Hindi man lang yung online version na madali nating magugugel. Bakit hindi gawing available ang itemized list of amounts paid to and expenses incurred for each House member sa COA website? If you go to the COA website, 2020 lang ang naka-upload doon.
And if you want a copy of the more recent reports, well, kailangan mong i-request at magbabayad ka ng 5 pesos per page para sa hard copy, 20 pesos per report para sa electronic copy, piso para i-authenticate nila yan, pati delivery fee, sagot mo pa. Pera natin yan. Pero lahat na lang ng pagpapahirap para makakuha tayo ng kopya ng report kung paano ginamit ang pera na yan, aba ginawa na nila. I-request mo pa? Ikaw pa magbabayad? My God! Diniscuss ni Martin sa speech niya kung paanong napapasa ang budget para ipakita na wala daw siyang kasalanan o wala siyang role sa corruption. Well, it's important to note that during the leadership of Martin Romualdez, nangyari ang pinakamalaking pagtaas ng budget ng House of Representatives mula sa proposal ng Executive Department sa National Expenditure Program o NEP hanggang sa mapasa ang National Budget o ang General Appropriations Act o GAA. Between 2016 to 2025, the budget of Congress in the NEP o yung proposal ng Office of the President increased from 7.79 billion pesos to about 16.35 billion pesos. That's a 109.8% increase, a difference of 8.55 billion pesos. From 2020 to 2025, naglalaro lang ang budget ng Congress sa NEP between 14 to 16 billion pesos. For the first 4 years of the Duterte administration, ang nadagdag sa approved budget ng Congress from NEP to GAA ay gumalaw lang between 1 billion to 1.75 billion pesos. October 2020, naging chairman ng account si Paulo Duterte, anak ng presidente natin that time, Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng say sa naging budget ng House for 2021 kung saan umabot ng 3 billion pesos ang nadagdag mula sa NEP hanggang sa GAA. At pagdating ng 2022, presidential election year yan, usually lumalaki ang budget ng House kapag election year dahil nagiging busy sila at nagkakaroon sila ng pagpapalit ng staff kapag may mga bagong pasok sa Kongreso. So, from 15.57 billion pesos na proposal sa NEP, naging 21.57 billion pesos ang budget ng Congress sa GAA. Ibig sabihin, nagdagdag ang Accounts Committee headed by Pulong Duterte ng 6 billion pesos. Medyo nakakagimbal, di ba? Take note though, recovering pa tayo sa pandemya at that year. At dahil presidential election year yan, alam ng House leadership na pagdating ng June 2022, ang makikinabang na sa budget na yan ay ang 19th Congress. So ang nagmana ng budget na yan ay ang House ni Martin Romualdez. From the outset of the 19th Congress, we committed ourselves to a singular purpose, to be the vanguard of progress, the custodians of justice, and the architects of a future where every Filipino, regardless of station, has access to opportunity, security, and dignity. We have not wavered. We have not faltered. Together, we have rewritten what is possible. Tapos na ang election year. So ang expectation, bababa even a little ang budget ng House. No. In 2023, the first fiscal year na ang in charge ay ang mag-asawang Romualdez sa budget ng House. From the President's proposal of 15.97 billion pesos, nagdagdag ng 12.04 billion pesos ang mag-asawang Romualdez sa budget ng House. Kaya kumapal ito to 28.01 billion pesos. Doble pa sa dinagdag ng House when Pulong was chairman of accounts. And in just 2 years, in 2025, lumobo to 33.67 billion pesos ang budget ng House. Pinakamalaking paglobo from NEP to GAA in history.
Taong 2025, tinanggalan ng 74 billion pesos ang PhilHealth. Sa parehong taon, nagdagdag ang Kongreso sa ilalim ni Martin Romualdez ng 17.32 billion pesos sa sarili nilang kaban. Tinalo pa yung sariling record niya in 2023 na 12 billion pesos na patong from NEP to GAA. Ito ang pinakamalaking budget ng Kongreso ever. Sa sobrang garapal ng pagtaas, pati ang Senate pumalag na. After the BICAM, the Senate's budget ay 17.3 billion pesos. So ang start ng Senate 12.8 billion pesos plus 1.1 billion pesos. Ang budget natin is 13.9 billion pesos. Ang House of Representatives, ang starting amount nila 16.3 billion pesos. Ang increase nila 17.3 billion pesos. Ang ending budget nila 33.6 billion pesos. Ang aking lang basic point dito, Mr. President, kung ganito rin pala ang ending ng ang amounts, bakit hindi na lang linabas natin sa plenary at tiniskas? Bakit kailangan sa BICAM pa mangyayari ito, Mr. President, na halos lumampas pa sa doble ang budget ng isang chamber na bala ko saan ng samahan na salihan next year, Mr. President. But we have to be transparent with we have to be transparent about all of this, Mr. President. Na, diba, if you need, okay, we'll use mathematical terms. If you need 2x instead of x, bakit hindi pa na-reflect yan doon sa original bill na pinail mo? Sana pinare-reflect mo na yung 33 billion pesos na pangangailangan mo. That's my point, Mr. President. So I'm not expecting an explanation from our chairwoman kasi hindi naman niya ito kagagawan. So for more transparency in our budget process sana, we will discuss it sa floor. Pero syempre, walang nagawa ang Senado because what Martin wants, Martin gets. Mula sa pinakamataas na budget ng Congress sa panahon ni Duterte na 21.57 billion pesos. Again, over half of which 19th Congress na ni Martin Romualdez ang gumastos. Kasing kapal ng mukha ng mag-asawang Romualdez ang pagkapal ng budget ng House to 33.67 billion pesos. All together now, class. Gago, di ba? Gago! 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 I'm not done yet. Hihimayin pa natin yan. Naku, kung sa NEP to GAA comparison, nagimbal na kayo, well. Uminom muna kayo dahil papunta na tayo sa nakakaiyak at nakakagalit na part ko. Inom kayo. Let us now look at how Congress under Martin Romualdez as Speaker and Dieda in accounts spent the budget it gave itself. I-compare natin ang GAA allocations ng Congress sa actual spending na nasa record ng COA at tingnan natin if the numbers actually make sense at legitimate nga ang savings ng Congress o posible ba na pang Martin Luther Fund lang ang ginawang pagtaas ng budget. Take note, ang nasa COA report ay kung ano lang ang accounted for. Like I said earlier, ang personnel services, medyo mahirap doktorin kasi sweldo, benefits at bonuses yan. May records dapat yan. But there are items here that did not make sense to me. For example, ang rata o representation and transportation allowances. Take note, considered na commutable ang items na ito which make them non-taxable and not subject to liquidation. Commutable, ibig sabihin, the allowance is paid as a fixed cash amount imbes na i-reimburse mo yung actual na nagastos mo. So, you get the money outright, no questions asked, and regardless kung saan mo siya totoong gagastusin or kung gagastusin mo siya at all.
sa representation. Why is it that for an item na ang recorded na ginagastos every year from 2018 to 2024 ay between 8 to 11 million pesos lang, ay may yearly budget na 56 million pesos at nadagdagan pa ng 6 million pesos in 2025. Ganyan din pagdating sa transportation. Exactly 56.5 million pesos every year from 2018 to 2024 ang nilalagay na budget sa GAA. Pero hindi pa umabot ng 10 million pesos ang nagastos sa item na ito sa COA records. Tapos, dinagdagan ng 6.28 million pesos in 2025. Sa dalawang item na yan pa lang, nasa 80 to 100 million pesos na ang diferensya at pwedeng inilagay na lang sa budget sa pagpapatayo ng classrooms o sa pagpapalakas ng kapasidad ng PGH. But no, mas mahalaga na may wiggle room si Martin Romualdez. Napunta ba ang pondo sa items na yan o pang Martin Luther Fund? Pero ang pinakamalaking kalokohan na pinondohan sa ilalim ng personnel services sa ilalim ng mag-asawang Romualdez ay ang terminal leave. What is terminal leave? Yan yung cash value ng mga unused vacation and sick leave credits ng mga empleyado na pwede nilang makuha when they leave their job, whether through retirement, resignation, end of term, o kapag namatay sila. In 2016, presidential election year, ang Congress ni Pinoy naglagay ng budget dyan na 177.35 million pesos. At dahil election year yan, asahan natin na magkakaroon ng pagbabago sa komposisyon ng mga empleyado. May mga staff na lumilipat sa opisina ng ibang congressman kapag end of term o natalo ang principal nila. At mayroon namang nagre-retire sa government service. Yung mga natanggal o yung hindi nagpatuloy sa government service pwedeng makatanggap ng terminal leave benefit. 34.46 million pesos ang nagastos dyan in 2016. 19.43% ng inilaang budget. Now, while I understand na contingent liability ito o pinupondohan mo yung possibility, hindi yung certainty, tell me if these amounts are acceptable. In 2022, another presidential election year, Congress spent 38.36 million pesos on this item according to COA. In 2023, Congress under Martin set aside 631.35 million pesos for this item. Ang nagastos that year, sabi ng COA, 80.77 million pesos lang, 12.8% ng allocation. In 2024, hindi election year yan so bumaba to 292 million pesos ang allocation. Ang na-release for that item that year, 44.74 million pesos. 15.32% ng budget. Ilang tao kaya yan? At ilang vacation at sick leave ang hindi na-avail before para umabot ng 45 million pesos ang na-release dyan? Interesting. Anyway, in 2025, midterm election, nagdagdag ng 832.12 million pesos sa item na yan para sa tumataginting na 1.12 billion pesos. Were they expecting na malalagasan sila ng malala sa Congress dahil subadsad ang trust rating nila pagkatapos ng nakakaumay na Quadcom hearings at backlash sa coercion daw sa pagpapapirma sa impeachment complaint against Sarah? How many people did they expect to lose? And why did they add 278.67 million pesos more sa terminal leave for 2026? Hindi naman yan election year. So ang budget nila for terminal leave this year is the highest ever, 1.4 billion pesos, bringing the total budget for personnel services from 7.27 billion pesos to 8.12 billion
pesos, the highest ever in the history of Congress. Tell me, is Martin Romualdez just being unfairly accused of being a corruption mastermind? Biktima ba talaga siya o buwakaw? Hindi ba talaga niya kontrolado ang mga importanteng komite sa Kongreso when he was Speaker, including the one headed by his wife? Sasabihin niya nung mga mapapanghe na fanay ni Martin, hindi naman na si Martin ang Speaker in 2026. Huwag lang tayong mag-focus dun sa mga galit ng DDS. Isama din natin yung mga tao na dating-dati pang nagtatrabaho sa gobyerno. Si Romualdez, 3 taon pa lang yan dito as House Speaker. Diba? Well. Guess who still sits as Senior Vice Chair of the Accounts Committee? Yeda Marie Romualdez. Believe me, and I assure you that the Speaker, Martin Romualdez, and I will always be behind you, and we will continue to support your leads. At kaninong mga tao ang nagpapatakbo ng committee na yan? According to my sources in Congress, people from the Tingog party list of Yeda Romualdez. Sa lang ang among tumong, ang maminaw ug mo serbisyo para sa inyo. Chika nga sa akin hinaharang sa accounts yung changes na gusto ni Speaker Bogie D. Tapos, iniipit sa FLR issue. Hindi naman siya ang may paandar niyan. Kaya ba tinathreaten ninyo ng coup? Bakit? Ayaw nyo kasi hindi siya gigil sa impeachment ni Sara? Ayaw ninyo kasi hindi nakakalusot yung mga gusto ninyong investigation katulad na lang ng sa Dolomite Beach? Ayaw sakyan yung pamumulitika ninyo dyan kaya hindi kayo makapaldo? Dahil nga sa kanya kaya tumaas kahit konti ang trust rating ng Congress. Tapos gusto ninyong palitan? Batuhin ko kaya kayo dyan ng mga arinola? Personnel services pa lang yan Wala pa tayo sa capital outlay. And I think there should be a separate episode on that. But for now, let's go to the more controversial MOOE. And I suggest lahat kayo na nag-aabang ng ibibigay na script sa inyo para ipagtanggol si Martin Romualdez pagkatapos ng episode na ito, do your own research. Because I came with official documents from COA. I came with receipts. Traveling expenses. Pasok dito yung gastos sa local na biyahe ng mga congressman at secretariat at support staff for official functions and investigations. Pati ang airfare and transportation allowances kapag umuwi sa districts nila ang mga congressman o baka papunta sa bundok. Kasama din yung iba kasi dyan sa Congress, sa bundok nagre-research yung kanilang mga staff, allegedly. Kasama din yung mga official na biyahe nila abroad. And by the way, nasa speaker din kung sino ang gusto niyang kasama sa mga overseas trips. May pocket money pa daw yan between $1,000 to $2,000. Ibig sabihin, accommodation, transportation, pati pocket money, sagot natin yan. From 1.6 billion pesos in 2022, naging 2.58 billion pesos in 2025. Tumaas by 950 million pesos in just 3 years. Pero kung titingnan natin ang amount sa COA report, nasa 500 to 560 million pesos lang ang aktual na nagagastos on this item every year between 2022 and 2024. So bakit nagdagdag ng 400 million pesos para sa budget sa 2025? Dahil eleksyon? Kailangan may appearance si Best Speaker of the House. 1.12 to 1.6 billion pesos ang difference between what's in COA's record and the GAA budget. Saan ni-realign ang difference na yan? Is there a way na makita natin lahat yan o tanggapin na lang natin na nasa Martin Luther Fund na yan?
Ang training and scholarship from 42 million pesos in 2022 naging 64 million pesos in 2024 at naging 94.53 million pesos in 2025. So between 2022 to 2025, tumaas ang budget dito by 52 million pesos. Ang justification sa 2024 COA report, tumaas ang budget kasi tumaas daw ang fee sa face-to-face trainings, conventions, and seminars. Explain to us then, bakit ang gastos for years 2022 hanggang 2024 na nasa COA report nasa 3.95 to 6.5 million pesos lang? Ano ang basehan ng 94.5 million for 2025? Halos 88 million pesos na diferensya sa reported sa COA at sa budget sa GAA. Kayong mga empleyado ng mga congressman, alam ba ninyo na may ganyang kalaking budget para dyan ng Congress? Nagamit nga ba ninyo yan? O pang Martin Luther Fund na lang? Supplies and materials. Kayo dyan sa opisina ng mga congressman, ilang beses kayo nagpaluwal ng sarili ninyong pera para sa bond paper, sa tape o kahit sa ballpen? Alam ba ninyo na from 524.77 million pesos in 2022, naging 1.34 billion pesos ang budget para sa supplies and materials in 2025? Pero ang ginastos dyan sa 2024, 84.79 million pesos lang of the 939.87 million peso budget that year. Tapos nagdagdag ng 400 million pesos for 2025. Sabihin na nating umabot sa 120 million pesos ang gastos sa 2025 kasi hindi pa natin alam dahil wala pa ang COA report. Pero ilagay na natin sa 120 million. 1.22 billion pesos pa ang matitira. Again, saan kaya nirealign yan? At ang mas mahalagang tanong, how sure are we na walang nagamit dyan sa eleksyon? Dahil kung staff ka ng incumbent at gumamit ka halimbawa kahit kalahating rim ng bond paper para mag-print ng campaign materials, aba, violation ng election code na yan. Misuse of public fund na yan. Graft na po yan. May sumilip na ba dyan? Masisilip ba yan? O lost na to the Martin Luther Fund? Utility. Oh my God, utility. Kuryente at tubig. In 2022, ang budget dyan ay 485.47 million pesos. Ang nagastos, according to COA records, 105 million pesos. May bills ito May bills, may kopya. In 2023, naging 125 million pesos ang actual recorded spending sa COA report. 2024, bumaba at 113 million pesos lang ang nagastos. Kahit na tumaas to 854 million pesos ang inilagay na budget dyan. So bakit ang budget na nilagay ng mag-asawang Romualdez para sa utilities for 2025 ay 1.35 billion pesos? Bumaba na nga ang bills ng 2024, particularly ang kuryente, according to the COA report, dahil may energy conservation measures daw dyan sa house. May solar panels at nagkaroon ng solar-powered streetlights. So bakit nagdagdag ng 500 million pesos para sa utility ng 2025? Steady lang ang utilities between 100 to 125 million sa mga naunang taon. Tapos magdadagdag kayo ng 500 million pesos? Bakit? Saan mapupunta yung 1.23 billion pesos na sobra? May mga temperature-controlled volts na ba na matakaw sa kuryente kaya budget ng Congress na lang ipapasa ang bill? Oh my gosh. Para ba yan sa Martin Luther Fund? Wala akong sinabi. Communication. Ito yung budget para sa telepono, internet, tsaka postage and courier services. From 2022 hanggang 2024,
Ang actual na gastos dito nasa 274 million pesos lang hanggang 280 million pesos. Steady lang. So why did the budget for that go up from 562 million pesos in 2022, again, a presidential election year, to 1.89 billion pesos in 2025, just a midterm election? 280 million lang sa nakaraang taon ang liquidated for this item sa record ng COA. Tapos, ang brilliant idea ng mga Romualdez, dagdagan ng 600 million pesos the following year. Ano ito? Telebabad? Hindi uso ang Only Data? Para saan ang difference na 1.61 billion pesos? Para sa Martin Luther Fund? Professional services para sa legal, auditing, and consultancy. Isa pa to, naku. Ang bulk niyan nasa consultancy services para tumulong sa pag-draft ng mga bills at mag-research. 5.9 billion pesos ang budget in 2025. Mas mataas ng 800 million pesos compared sa 2024. Between 2022 hanggang 2025, tumaas ang budget dyan by 976.74 million pesos. Consultancy ha? Sana auditing staff ang kinuha ninyo para tumino kayong lahat dyan. Ayaw nyo sa auditors? Halatang allergic kayo no? Sa mga auditors kasi hindi mapupunta sa Martin Luther Fund kapag maraming auditor. Ito pa, general services, mga janitor, security. Wow! From 214.96 million pesos noong 2022, tinaas ang budget para dito to 425 million pesos in 2025. Excuse me po, 130 million lang ang pinakamataas na ginastos ninyo dyan according to COA, and that was in 2023. In 2024, bumaba pa yan to 104 million pesos kahit tumaas by 14 million pesos ang budget sa GAA. Why then did they add 175 million pesos para sa 2025? Tapos from 425 million pesos, bumaba ulit to 297.5 million pesos ng 2026? Kahit tapatan pa natin ang pinakamalaking nagastos dyan na 130 million pesos. Dagdagan pa natin ng 10 million pesos dahil election year 2025. Baka kinailangan ninyo ng tagalinis, pati ng mga konsensya ninyo. 425 minus 140. May 285 million pesos pa na sosobra. Nagdagdag ba kayo ng security? Nagdagdag ba kayo ng janitorial staff? Diba? Nabawasan pa nga ang trabaho nila dahil pinagbawal na mag-collect sila ng basura from the offices ng congressman. Magkano po ang sweldo ninyo dyan, mga janitor, mga security sa kongreso? Alam ko po naka-agency kayo, pero mga ma'am, mga sir, kayang-kaya hong doblehin ang sweldo ninyo dyan dahil may budget for it. Naramdaman niyo po ba yon? Sana man lang po, naambunan kayo ng budget na yan kasi meron po, may pera. Ginamit yung item ninyo para pakapalin ang budget ng Congress. Pati item ninyo ginamit. Naramdaman niyo po ba? Imagine how much your lives could change kung sa inyo talaga napunta ang budget na yan. Kung ako po sa inyo, mag-iiwan po ako ng patay na daga sa vent ng mga swapang dyan kasi buwisit talaga sila. Pati janitor, security, kinukupitan pa. Grabe na nga yung trabaho ng mga tao na yan. Tapos, todo effort para maging relatable, may pa sila sa stage dyan. Tapos ganyan ang trato ho sa inyo ng mga janitor. Gago. Napakagago ho. 'Di ba?
Sana sa inyo napunta, hindi sa Martin Luther Fund, di ba? Repairs and maintenance from 611 million pesos in 2022, naging 975 million pesos ang budget sa 2025. Ang ginastos ng House dito in previous years, hindi man tumaas sa 21 million pesos. In fact, in 2024, nasa 13.22 million pesos lang. Kahit gawin pa nating 30 million pesos yan, para saan ang sobrang 945 million pesos? Manipis na ba ang Martin Luther Fund? Kailangan nyo pa ng pera? Other maintenance and operating expenses, OMOE. Umpisan natin sa advertising and promotions or marketing expenses. Ang tanong, di ba may reporter ang bawat major publication and network na assigned sa Congress? Bawat congressman din may sariling media staff. So bakit tumaas ang budget for advertising and promotion from 28.6 million in 2022 kahit 205,000 pesos lang ang nagastos that year according to COA to 31.46 million pesos in 2023 tapos tumalon ng 531 million pesos in 2024 hanggang sa naging 639 million pesos in 2025 kahit 9 million lang ang ginastos in 2024. So between two election years, 2022 at 2025, tumaas ang budget for advertising and promotions by 611.38 million pesos. May kakompetensya ba ang Congress sa exposure at kinailangan nilang itaas ang budget for this? Again, magkano kaya dito ang ginamit sa eleksyon? Ganun ba kapangit ang image ninyo dyan at kailangan ninyo ng malaking budget to promote yourselves? Napaka-self-serving naman. GGSS? FOMO? Or, dyan ba pumasok ang troll farm na di umano ay funded by Congress and trained sa batasan mismo? Or, pang Martin Luther Fund? Printing and publication, 6.3 million pesos lang ang liquidated sa budget na 131 million pesos noong 2024. Pero, dinagdagan ng 90 million pesos. Kaya naging 221 million pesos. Kahit ilagay pa natin yan kunwari sa 20 million pesos, saan binalak dalhin ang savings na 200 million pesos? Savings nga ba talaga? O pang Martin Luther Fund? Membership dues and contributions to organizations, 4.18 million pesos lang ang pinakamalaking ginastos in recent years. But from 77.2 million in 2022, ginawang 130 million pesos in 2025. Para saan ang 125 million pesos na allowance? I hope I did not bore you with all those details, but I need you to feel the anger na nararamdaman ko going through all the reports and making sense of all the bullshit and all the lies they have been forcing down our throats for years. That Martin Romualdez is an honest person and that he loves us. That Yeda Marie Romualdez is clean and that the country needs Tingog Party List. No! They need us for themselves. And if you are still not convinced that they fucked us over, I have 3 more things to add. Everything I have presented so far are budget items that kept going up in the GAA even though actual liquidated spending according to COA records show consistent underspending. Only 3 items in the budget of Congress had a GAA allocation that is lower than the actual spending. At ang pera para sa 3 items na yan go directly to the congressmen and all are liquidated only by certification. Representation
expenses, which cover any public and official appearances of the holy ones that they make as part of their job. This rose from 395.44 million pesos in 2022 to 515.6 million pesos in 2025. Ang ginastos nila dito ay sumobra sa budget by 77 million pesos in 2022 and by 68.85 million pesos in 2023. The other one is the OMOE or other maintenance and operating expenses. Pasok din dito ang other expenses incurred by oversight committees for various undertakings katulad ng meetings, ocular inspections, and other operating expenses necessary in the exercise of its mandate. Expenses sa committee and office meetings, mga party caucus, plenary sessions, at kapag may bumibisita na mga foreign dignitaries. May public affairs fund din dyan at ang district operating expenses ng lahat ng House members. Socio-cultural related activities of HREP, gender and development related expenses, other miscellaneous expenses that are necessary in aid of legislation. So medyo malawak ang covered dito. Sa 2.29 billion pesos na budget for this in 2022, ang reported na gastos sa COA sa kanilang record ay over 5 billion pesos. They kept the budget for it at 2.9 billion pesos in 2023, but they actually spent over 6 billion pesos. I wonder how much they spent sa item na ito in 2025 dahil tinaas nila ang budget to 4.32 billion pesos. Saan exactly ginastos ang mga ito? Hindi natin malalaman. Wala namang resibo eh. And the other one is the confidential, intelligence, and extraordinary expenses. EME. Ito po covers expenses for meetings, seminars, and conferences. Yung official entertainment, di ko alam kung ano yun. Public relations, educational, athletic, and cultural activities, contributions to civic or charitable institutions, membership in government associations, membership in national professional organizations duly accredited by the PRC. Madami ito. Membership pa sa IBP, subscription to professional journals as if naman binabasa nila, pati mga informative magazines, library books, mga materials, office equipment and supplies, and other similar expenses not supported by the regular budget allocation. The budget for this in 2022 was 1.467 billion pesos. Ang ginastos, 4.98 billion pesos. A difference of 3.51 billion pesos. In 2023, naging 1.6 billion pesos ang budget. Pero ang ginastos, 4.96 billion pesos, a difference of 3.36 billion pesos. And in 2024, a budget of 1.7 billion pesos, pero ang ginastos, 5.4 billion pesos. A difference of 3.7 billion pesos. The budget remained the same in 2025 but went down by 266.47 million pesos this year. Kung babalikan natin ang kopya ng MOOE budget ng bawat congressman, mabilis lang pong maubos yan. Madali lang for them na i-liquidate yan. Kulang pa nga yan para sa totoong gastos nila sa districts pa lang. Kung matino ang congressman ha. So yung pagpalag sa request ng COA na i-liquidate ang gastos sa MOOE via official receipts and documentation instead of just certification, ang may problema dyan ay yung nasa leadership. Ang may problema dyan ay yung ayaw makita na ginamit nila sa pamumulitika ang budget na yan o ginamit nila for expenses other than what they were for. Ang papalag dyan ay yung nagmamalabis sa paggamit ng budget na yan. Hindi pa nga natin nasilip eh
ang totoong napuntahan ng capital outlay? Magkano ginastos sa renovation ng Romualdez Hall? Magkano ang ginastos nung pinalitan yung damo sa helipad? Magkano ginastos sa pagsasaayos ng Mitra Hall, ng Women's Legislators Room, ng hall entrances? Hindi pa nga natin nasisilip yung mga kontrata, yung bidding para sa mga yan. Magkano ang ginagastos every day sa buffet sa Speaker's Social Hall, Appropriations Chair Office, tsaka sa Accounts Office? Magkano pa buffet sa office ng majority at minority leaders, sa South Lounge, yung mga pakain kapag may committee hearings, yung bidding sa office supplies, construction, tsaka renovation works, SONA production, ang dami pa po nating hindi nasisilip. Lahat yan dumadaan sa accounts. Kay Yeda Marie Romualdez. I'd like to sit down with the governor and see what he needs and how we can also help, diba? And how we can work together as a first nominee of Tingog. I want to talk to him kung ano yung mga needs in Eastern Samar, what we can do to help, and how can we create a better relationship also. Magkano dyan ang napupunta lang sa Martin Luther Fund? Sa sobrang dami ng pera ng Congress, kapag tumambay ka daw sa land bank dyan, kahon-kahon nilalabas ang pera. As much as 200 million pesos a day. Accounted for ba lahat yan? Babalikan ko ang tanong ko kanina. With the pattern na nakita natin sa budget ng Congress, lalo na sa ilalim ni Martin Romualdez, can you honestly say that the savings being realigned to and within MOOE are legitimate savings and that there is no padding or over-appropriation happening? Savings must be incidental to execution. Hindi po ito dapat designed into the budget. Ang dami na nga ninyong perks eh. Hindi pa enough? Samantalang yung mga tatay ng mahihirap na pamilya natatanggalan ng dignidad sa pagpila para sa ayuda sa gasolina, kayo pataas ng pataas ang budget. Sige! Tapos ang biktima si Martin Romualdez, ang kawawa si Martin Romualdez, ang inaapi ay si Martin Romualdez. Anong explanation para sa napakataas na allocations pero mababa ang liquidation sa COA? Honest mistake? Late reporting? Nasaan ho ang mga resibo ninyo? Dapat kayo ang may disallowance kung transparency lang din ang pag-uusapan. Meanwhile, taon-taon, pataas ng pataas ang cash in bank ng Congress. 3.95 billion pesos in 2019. Nadagdagan ng 220 million in 2020 kaya naging 4.17 billion. Nadagdagan ulit ng 2.5 billion pesos kaya naging 6.67 billion pesos in 2021. Nadagdagan ulit ng 3.8 billion pesos kaya naging 10.47 billion pesos in 2022. Nadagdagan ng 8.19 billion pesos kaya naging 18.66 billion pesos in 2023. Nadagdagan ng 8.995 billion pesos kaya naging 27.65 billion pesos noong 2024. Ang pinakamalaking pagtalon ng pera ng Congress sa bangko ever. Para saan ho yan? Hindi naman kayo PhilHealth o SSS o GSIS na kailangan ng malaking reserve fund. Hindi din naman kayo nagbabalik ng pera na sobra sa budget ninyo sa National Treasury. So para saan ho yan? Sa Martin Luther Fund? This issue has been on his back for what, the past 7 months? Until I started to explain what happened in this thing, I think nobody was even talking about it, no? And I thought that it was not fair, no? But I think this is part of the reason why he has become so much a target for everyone, no? I understand you work with him, but I think we need to hold our leaders accountable. He is the Speaker of the House. The budget emanates from the House. There are talks of ostentatiousness and extreme wealth. I'm sorry I have to bring this up,
but to defend the speaker that he's a victim in all this. It's appalling to the Filipino people. I mean, Congressman, it's very difficult to defend Martin, who was in power, unless he submits his salad. He explains. Stepping aside, I don't think is enough for the Filipino people. I mean, it's not personal to me. I'm not angry at him personally, but as a leader, this is inexcusable. Parang biktima pa siya na ang bait niya. Naniniwala ba kayo na posibleng makasuhan at makulong si Martin Romualdez? Pwede. Kasi bakit nila pinakasuhan si Revilla at pakulong nila? Bakit hindi? Diba, ICI also, yun lang ang problema kasi sabi nila i-livestream nila, hindi nila livestream. Kawawa yung ICI, sinabi ko na when I was in Europe, mag-resign na kayo, mga inutil kayo. Naiwan na lang ngayon si former Justice Andy Reyes. I mean, di naman siya makaresign, di ba? Di ba? Technically, that is already inutil. As of July 29, parang 80 plus billion yung hindi na ma-release out of 209 na insertion ng House of Representatives. Kasi mukhang kaduda-duda. Yung iba na-release yun. So meron siyang ginawa. Hindi totoo na wala siyang ginawa. Otherwise, di pinalusot na yun, di ba? Yes, sir. So the fact na pinaaral sa akin, pinakuha yung records, unang-una, the fact na hinold. So merong ginawa. When Congress distorts the budget, it also distorts fiscal planning. Dahil ang economic managers natin, binabase yung deficit programs, yung borrowing programs, yung expenditure targets natin on the figures in the GAA. So we should be able to confidently assume na lahat ng numero na nandito reflect real and executable needs. Kapag inflated ang numbers na yan from the start, mas malaki ang uutangin ng gobyerno. Bababa ang allocation para sa ibang sectors or tatanggalan na lang ng budget ang project sa iba, all because of funding levels sa Congress that were never actually intended to be used as program. Aabot sa atin na mga ordinaryong mamamayan yan. Isipin ninyo, dahil gusto nila na may savings sila, ang napapala natin, delayed services, hindi pantay-pantay na project implementation, mas masikip na fiscal space para sa mga programa that directly affect our daily lives. Pondo para sa health, pondo para sa edukasyon, infrastructure, pati social protection programs. Tapos ang solusyon ninyo, libreng kuryente sa mahihirap, temporary employment sa tupad, walang humpay na pila para sa ayuda, kaya may AIX dahil kay speaker, kaya may AKAP dahil kay speaker. Ayuda, 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 punyeta! May namatay na nga, di ba? Bumulagta ang motorcycle taxi rider na ito habang nakapila para sa 5,000 fuel subsidy sa Quezon Memorial Circle kahapon. Sinubukan siyang saklolohan at bigyan ng CPR ng mga kapwa rider. Hanggang sa dumating ang isang medic. Kalaunan, kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development na nasawi ang lalaki. Nag-e-enjoy kayong makita na may pumipila para sa ayuda? Kinikilig kayo na dinudumog ng tao ang paayuda ninyo? Ganyan kaliit ang tingin ninyo sa amin. Tapos sasabihin ni Martin, walang kasalanan? Sasabihin, walang alam sa nangyari sa pera? Pero sabi niya, no speaker can personally control every committee. Sige nga, try to throw your wife under the bus. Kasi kung hindi mo magagawa yan, then you cannot make us believe malinis ka sa naging kalokohan sa committee ng best friend mo na si Zaldico. Lalo't bilyon-bilyon din ang unjustified increases sa budget ninyo sa Congress dahil sa asawa mo. Lahat ng ma-associate sa'yo nasisilipan ng bilyon-bilyong halaga ng anomalya. Yan ba ang biktima? Yan ba ang hindi mastermind? Sa lagay na yan, buwakaw ka. I wish si Speaker Bogie D would be given the freedom to clean up the House and get rid of any latak or influence of Martin Romualdez. Sabi ni Martin,
Sa message niya, matagal na siya sa politika. Madami na siyang nakita at narinig. Madami daw siyang alam. At kung political play daw ito, he will not go quietly and he will not go alone. You think that whole speech was addressed to the Filipino people? No. That speech was a warning to his co-conspirators. I said, sa umpisa ng episode na ito, Martin Romualdez should never be speaker again. I don't think that's enough. Sa kung paano nila tayo binabastos, sa kung paano nila pinaglalaruan tayong lahat, Martin Romualdez and everyone in his family and his circle who lied to us and worshipped him like he is God should never be qualified to run for any public office ever again. Dapat lamang na pinapalakpakan natin. Dapat lamang ipagtanggol natin sila. Awit Cavite, mag-ingay! Mas maingay, mas mataas ang bigay! Paano ba yan, Speaker? Mas maingay, mas mataas ang bigay! Yon! Makulong dapat kayong lahat. And all of you who will defend Martin Romualdez after all of this, who will defend Yeda after all of this. Well, I'm happy that Martin expresses readiness to face the probe on the flood control mess, di ba? Kasi ba to, kung walang tinatago, ganyan ang ginagawa, di ba? Haharapin. Eka nga nila na dinima nun, I'm here, Mr. President. Do what you want to do to me. Bakit ba laging si Romualdez, si Boss Martin lang yung tinatarget ng mga DDS? Nagtataka ko rito kasi totoo lang, yung flood control mess kasi, wala namang isang tao ang dapat sisihin dyan. Systemic problem siya. Kung kasali doon si Romualdez, doon sa sistema na yon, di panagutin nyo siya kung makikitaan nyo ng ebidensya. Okay? Pumarap siya sa ICI. Ano ang findings ng ICI? No adverse findings. Meaning to say, walang malakas na ebidensya to at least file a complaint against Romualdez. I am not done. One way or another, he will go down. And I will make sure you all go down with him. I am CJ Hero. Proudly, PGMN. I'm taking them down. So yun po yung video mga kababayan na panood po natin mula po sa Peanut Gallery Media Network o PGMN with CJ Hero mga kababayan at nakakagulat mga kababayan dahil sa lahat ng mga ito dinitalye, hinimay-himay at naalaman natin although yung iba alam na natin kaya nga napakarami po ang tawag dito, naging komento, reaksyon ng ating mga kababayan dahil sa bidyong ito mga kababayan. Yung iba, ang sabi, matagal na naming alam yan. Akala ko ba ay atomic bomb o kaya tawag dito, nuclear bomb yung pasasabugin ninyo. Parang parang napakaliit na missile lang. Ang ibig nilang sabihin, mga kababayan, yung iba naman ay, sabi ng ibang mga netizen, ang idiniin lang naman dito nila ay si Martin Romualdez. Which is, matagal na nating alam yan na meron talagang kinalaman si Martin Romualdez sa nakawan o kaya anomalya pagdating sa mga flood control o sa pagwawaldas o pagnanakaw sa kaban ng bayan ay yan ang sinasabi ng iba. Yung iba naman mayroong ganitong espekulasyon o kaya reaksyon na bakit sa napakahabang video hindi man lang nabanggit daw ang pangalan ng Pangulo, ang Pangulong Bongbong Marcos samantalang siya naman daw ang pumirma sa lahat ng mga budget na naaprubahan. Yan ang sinasabi nila. Sinasabi naman ng iba, ito ay video lamang para lalong idiin si Martin Romualdez. Yan naman ang katwiran o reaksyon ng iba na
pumapanig naman kay Martin Romualdez, mga kababayan, siyempre naman, pagtatanggol talaga nila. Pero mga kababayan, sa lahat, kung ano man ang naging reaksyon, opinyon ng ating mga kababayan tungkol sa video na yan, na ipinilabas, isa lang po ang masasabi natin dyan, mga kababayan. Ang mga kababayan natin, ang Pilipino, napanood ito, at ang mga kababayan natin ang huhusga tungkol sa bidyong ito, mga kababayan. Bueno, hanggang dyan lamang, mga kababayan. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad. At laging nagsasabi, ano man ang inyong ginagawa, nasan man po kayo, lagi po kayong mag-iingat.